Magandang araw mga kapatid, JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito naman ho pag-usapan natin ngayon. Aba, si VP Sara po, inakusahan ng katiwalian ang DepEd habang siya po yung namumuno o habang nasa ilalim po ng pamumuno niya. Ano ba to? Tingnan niyo sabi niya ha, kung basahin, sabi niya ha, kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera. Mga kapatid, gaano ho kalaki? Nasa magkano to? 800 po. 800 billion po ang pinag-uusapan natin dito kung doon nagkakamali. Ang DepEd po ang may pinakamalaking pondo palagi. Grabe. Sabi niya ha, kung basahin mo lang yung GAA. Kasi nasa GAA po, yung General Appropriation Act, nandun po naka-specify saan ito gagamitin, paano gagamitin. Nagbabasa pala si VP Sara, ano? Pero ba't hindi niya yata sinunod yung nabasa niya sa confidential fund? Tanong lang naman. Okay? Ngayon sabi niya rito, yung pera makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Nako, pinag-uusapan po natin dito na pera o budget ng gobyerno, yan pong yan hong GAA. Para ho sa DepEd. 'Di ba? Pera ho ng DepEd ang pinag-uusapan dito. Unless praning siya to refer in general. 'Di ba? So sabi rito, so isa yan sa yung mga rason. Kasi tinanong po siya, ano bang dahilan bakit ka talaga nag-resign? Ayaw niyang sabihin. So siya na po nagsabi ngayon kasi siya siguro nakarating na sa kanya na yung analysis na siya ho talaga naman pinag-resign ni PBBM. She was technically fired by the president. Kasi nga naman, January pa lang, ang mga January 25 ganyan, meron ng warning sa kanila. Di ba? Na ayusin yung trabaho niyo, mag-focus kayo. Produce numbers, upgrade the quality of teaching. And apparently, they failed. So eto, sabi, sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero siyempre, wala akong nakuhang suporta. Ba't ka nagtatanong? Ano kinalaman namin dito? Ba't ka nagtatanong, VP Sara? Diba? Tama mo ba yan? Magtatanong pa? Ito, sinen? Topakerang VP. Diba? Unang-una, kung gusto mong itama ang isang mali, hindi mo kailangan ang suporta. Ano ibig sabihin? Kailangan ang taong bayan magrarasis bomba. Ganon, mag-rally-rally behind you. Di ba? Ito pa, sabi niya ha. At wala akong nakitang pagbabago. Wala ka naman kasing ginawa sa ilalim ng iyong ahensya. Di ba? O sabihin man natin na ito in general. Okay? Kung in general naman ang tinutukoy niya rito. Ganon din, wala ka namang ginawa. Di sana challenge mo si PBBM na, Mr. President, sabi nyo kapag kami naulinigan kayo na issue ng corruption, sisibakin nyo, paparusahan nyo. Di sana ginawa niyang gano'n na kinausap niya ang presidente, Mr. President, yung DepEd, pinipitik ng mga kasama ko yung pera doon. Wala akong magawa. I need your support. Pag hindi ho umaksyon si PBBM, di ba? Di tayo ho, pipitikin natin ng presidente. Baka mag-rally na naman kami. Na, Mr. President, ano ba? Di ka ba nakikinig kay Inday? Baka magalit yan, soplaking ka niyan. Diba? Gaganong kami. Sabi niya rito at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Teka muna, para ako nabobobo rito. Parang ang gulo kausap no? Parang nakakabobo ng link ito. Nakakabobo ng link. Si Yuan Sam kasi. Ulitin nga natin. At wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Bakit? Presidente ka na ba sa 2025? May amat siya tatong vice president natin Di ho ba? Sipin nyo sabi niya eto, if she was referring in general budget, pangkalahatan po, pangkabuang budget ng gobyerno,
Sabi niya rito, kung basahin mo raw yung GAA, kasi ang tanong dito kung bakit ka nag-resign. So sabi niya alisin muna natin ang DepEd. Kung basahin lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera. 'Di ba? Diba? Sabi niya ngayon, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So pangkalahatan ito. Pero ang pinaliliwanag niya rito, dahilan bakit siya nag-resign sa DepEd. So nakita niya raw yun. Yung, kumbaga, malversation of budget, of funds sa gobyerno raw. Kaya isa daw po yun sa mga rason kung ba't siya nag-resign. Pero sinubukan niyang itama. Puta, may naramdaman ba kaming pagsubok mo? Wala Yung mga panahon na kailangan ka, wala ka. Hindi mo nga naparamdam yan na sinubukan mo talaga. Kung totoo pong sinubukan ni BP Sara, sige, it is not yet too late. Please explain. Paano mo sinubukan? Ano ang ginawa mo? 'Di ba? At kung doon lang din sa DepEd, anong ginawa mo? Bakit pinabayaan mo lang magka-leche-leche, 'di ba? Eto pa. At wala akong nakitang pagbabago kaya sabi ko hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget. Ang uulitin lang yung ginawa dati. Utang na buhay ito. Ang gulo ka usap, ano ho? Diba biglang bandang huli, napunta na naman tayo sa DepEd. Ano ba to talaga? May amats? Diba? She was referring to in general. Diba? Budget ng gobyerno, pera ng gobyerno. Tapos bandang huli, hindi raw niya, sabi niya, at wala akong nakitang pagbabago, kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget. Naalala ko lang po mga kababayan, hindi ba't humingi ito ng 100 billion pesos kay PBBM? Di ba? So, kay PBBM siya humingi ng budget. Di ba? Tapos inulit niya rin po, ni-reiterate niya sa Kongreso. Grabe, ang abogada hindi alam kung paano magka-budget. Parang humihingi ka lang ng pera sa tatay mo o sa mga financier mo. Di ba? Grabe. Ito pa. And uulitin lang yung ginawa dati. So, di ba ang gulo ka usap? So ako, sabihin natin, she was referring to DepEd. Kaya nga sabi ko, inakusahan ng katiwalian ang DepEd habang nasa pamumuno niya. Di ba? So inutil ka talaga. Di ba? Inutil ka talaga. Mariosep, isipin mo wala kang magawa doon, nasa panig ng administrasyon. Ano yun? Sabi ni Leo, sabi ko nga, JDB, dapat 10 psychologist ang tumingin sa kanya. Hindi pwedeng isa lang. Bakit hindi pwedeng isa lang? Mahawa ba? Ay nako. Itok-itok, Sarah. How about 125 confidential funds? So, and it's just 11 days. Di ba? Nagwakas ang buhay ng confidential funds ng 11 days. Paanong hindi naman po kasi magkakagayon? Ang paniniwala niya pala, pwedeng gamitin kahit saan. Tapos okay lang naman kasi dahil maaga pa, nag-accounting na sila, nagsasubmit na sila ng kanilang report. Ano naman buhay to? Kung yun ang basihan po dito, di ba? Ba't kayo na flag ng COA? COA naman ang pumuna dyan Yung confidential funds ba? Hindi naman sinabi ng COA na mali yung pagbigay ng confidential fund. Walang gano'n namang sinabi. Kasi legit namang bigyan. Di ba? Augmentation nga lang ng budget. Kasi zero. Merong line item for confidential fund ang OVP pero walang perang nakalagay. So in-augment nila from zero, di ba? 200 to 400 million nga hinihingi hindi na grant kasi yan na lang yung available, 125. Putik na yan. Di ba? Ginurgur yung 125 million. Tapos dito, sinubukan niyang baguhin. Diba? Sabi ko nga you could have talked to the President. Mr. President, yung mga director doon, yung mga tao ron sa DepEd, nilalamon yung pera, tinutukan nila, hindi ako sinasama. Diba? Dapat ganoon. Ano yan, hindi biro ang magtanim ng puno.
'Di ba? Million na trees lang ya. Kami nga nung mountaineer ako, mga mountaineer, hinihingi lang namin sa Bureau of Plants and Industry po ang mga seedlings na aming itatanim. Bakit? Pinamimigay lang kasi nila yan, tulong ang malaki yun, na mataniman ng mga kabundukan. Tignan niyo yung mga itas do'n sa, um, bandang Sambales ata yun, 'di ba? Oh, ang lawak ng kabundukan kung ilang ektarya yun. Oh, nataniman nila ng mga puno. Hmm, 'di berdeng-berde uli. 2 billion yata ang hinihingi niya para sa OBP. Um, 2 billion. Tindi, 'di ba? Ewan natin kung saan gagamitin, eh. Pero titignan natin 'yan, titignan ng Kongreso 'yan, bubusisiin 'yan. Alright? Sabi ni Rolando Marcos, mahigit 2 years siya naging DepEd Secretary pero di daw nagalaw sa bodega ang mga books at ang mga computers na hindi pa napapakinabangan at nagbabayad pa ng warehouse hanggang ngayon. Inutil nga po kasi talaga. Eto lang po yan eh. Hindi ho kasi kaya naman din ganyan. Ito po ang racket dyan ha. So sa susunod na budgeting, hihingi ng budget para pambili ng mga kaparehong items. Okay? So ngayon, di may mga serial number po yan. Diba? Yan. So kumbaga, iuulitin lang nila yung record nung nakaraang taon sa susunod na taon. Pero wala naman po talagang na-produce. So kumbaga, ghost purchasing ang mangyayari dyan. Kaya, laman pa rin ang bodega, yung dating laman ng bodega. Pag in-inspection, punong-puno. Pag kailangan ng photo ops, punong-puno. So, buti nga itong binabanata nating inaayawan natin politikong si Angara. Pagkaupo, hindi ba nakarating agad sa mga teachers yung mga laptop? O, di ba? Kaya sabihin na hindi kayang gawin, kesyo ganito, ganito. Sus, na ang laki ng pondo ng DepEd. Tapos plastic na kawawa ang mga teacher. Kawawa ang mga teacher na ginamit sa pamumulitika. Yun lang yun, nung panahon niya. Okay, so iwan muna natin yan si